Implikasyon ng heograpiya ng daigdig sa pamumuhay ng mga tao. Ikalimang araw. Ang limang tema ng heograpiya, lokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon ng tao at kapaligiran, at paggalaw, ay tumutulong sa mas malalim na pag-unawa kung paano nakaaapekto ang kapaligiran sa pamumuhay ng tao at paghubog ng kasaysayan. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, Sandigan ng Kinabukasan. May tema ka. Piliin ang letra ng tamang sagot. Hebrew ang wika sa Israel, na nagmula sa pamilyang Afro-Asiatic. Anong tema ng heograpiya ang tumutukoy dito? Lugar. Ang mataas na antas ng teknolohiya ay nagpabilis sa pagpunta ng tao sa mga bansang may magandang pasyalan. Ang pahayag na ito ay nagsasaad sa anong tema ng heograpiya? Paggalaw. Alin sa sumusunod na pahayag ang tumutukoy sa konsepto ng rehiyon bilang isa sa mga tema ng pag-aaral ng heograpiya? Kasapi ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations. Si Juan ay nanibago sa kanyang lugar sa Bataan dahil nagkaroon na ng iba't ibang fast food chain at komersyal na establishmento. Anong tema ng heograpiya ang tumutukoy dito? Interaksyon ng tao at kapaligiran. Alin sa sumusunod na pahayag ang tumutukoy sa konsepto ng lugar bilang isa sa tema ng pag-aaral ng heograpiya? May bahagdan ng populasyon ng Pilipinas ay mga Muslim. Mula sa limang tema ng heograpiya, mas mauunawaan natin ngayon ang implikasyon nito, kung paano ito direktang nakaaapekto sa pamumuhay ng tao sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Emoji Decode. Implikasyon, unlock. Tukuyin ang implikasyon ng heograpiya sa pamumuhay ng mga tao gamit ang mga emoji bilang mga palatandaan. Ang klima ng isang rehiyon ay may malaking epekto sa uri ng yamang likas na matatagpuan at napakikinabangan dito. Ang mainit at maulang klima sa Timog Silangang Asya ay mainam para sa pagtatanim ng palay. Ngunit sa malamig o tigang na rehiyon, iba ang yamang likas tulad ng pagpapastol sa Mongolia at pagmimina sa Saudi Arabia. Ang lokasyon ng isang bansa ay nakaaapekto rin sa paraan ng paglalakbay at kalakalan. Halimbawa, ang mga bansang napalilibutan ng lupa ay karaniwang umaasa sa tren o sasakyang panlupa, habang ang mga nasa baybayin ay gumagamit ng bangka o barko. Bukod sa ekonomiya, naiimpluwensyahan din ng heograpiya ang kultura at sining. Ang likas na kapaligiran ay nagsisilbing inspirasyon ng mga manunulat, pintor at musikero. Ang paninirahan sa isang lugar ay may kinalaman din sa uri ng tahanan, kasuotan at kaugalian ng mga tao. Ngunit hindi lahat ng epekto ng heograpiya ay positibo. Ang mga natural na sakuna tulad ng lindol, tsunami, baha at tagtuyot ay dulot din ng pisikal na kalagayan ng daigdig. Ito ay maaaring makaapekto sa seguridad, edukasyon, teknolohiya at kabuhayan ng mga tao. Sa kasaysayan, ang yamang likas at estratehikong lokasyon ng mga bansa ay naging dahilan ng pananakop at digmaan, gaya ng interes ng France sa Mekong River sa Indochina o ng mga British sa mina ng diamante sa South Africa. Sa madaling salita,
Ang heograpiya ay hindi lamang tungkol sa lugar. Ito ay pundasyon ng kabuuan ng pamumuhay ng tao. Interactive Reviewer. Paano gamitin? I-download ang HTML file, i-right-click at piliin ang Open with Browser. Maaari itong gamitin offline kapag na-download na. Sagutan ng mga tanong, random ang pagkakasunod-sunod nito. Kung mali ang sagot, maaaring i-view ang tamang solusyon. Markahan mo ang mundo. Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, Australia, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, Southern Ocean. Form Finder Land and Water Puzzle. Anyong tubig na napaliligiran ng lupa. Lawa. Anyong tubig na dumadaloy mula sa mataas na lugar pababa sa mas mababang bahagi. Talon. Maalat na anyong tubig na bahagi ng karagatan. Dagat. Maliit na anyong lupa na napapaligiran ng tubig. Pulo. Ito ay mababa, malawak at patag na lupain na maaaring taniman. Kapatagan. Makitid na daang tubig na nag-uugnay sa dalawang malaking anyong tubig. Kipot. Bahagi ng dagat na malapit sa kalupaan na nagsisilbing daungan ng mga barko. Look. Malawak at malalim na bahagi ng dagat na halos napaliligiran ng lupa at may makitid na bukana. Golpo. Isang malawak at tuyong anyong lupa na madalang ang pag-ulan. Disyerto. Ito ay isang uri ng bundok. Ito ay maaring magbuga ng gas, apoy o mainit na putik at maaring sumabog. Bulkan. Mataas na anyong lupa na ang itaas na bahagi ay patag. Talampas. Pinakamalawak, pinakamalaki at pinakamalalim na anyong tubig. Karagatan. Ito ang pinakamataas na anyong lupa. Bundok. Mataas na anyong lupa ngunit mas mababa kaysa sa bundok. Burol. Umaagos na tubig na nagmumula sa mga bundok at nagtatapos sa dagat. Ilog. Bahagi ng lupaing nakausli sa dagat at napapalibutan ng tubig sa tatlong gilid. Pangway. Mababang lupain sa pagitan ng bundok o burol. Lambak. Ito ay hanay ng mga bundok na magkakaugnay. Bulubundukin. Spot the right answer. Hebrew ang wika sa Israel na nagmula sa pamilyang Afro-Asiatic. Anong tema ng heograpiya ang tumutukoy dito? Lugar. Paano nakatutulong ang kaalaman sa mga hangganan ng mga kontinente? Nagagamit ito sa pag-unawa sa heograpiya, kasaysayan at pagkakaugnay ng mga bansa.
Alin sa sumusunod na pahayag ang tumutukoy sa konsepto ng lugar bilang isa sa tema ng pag-aaral ng heograpiya? May bahagdan ng populasyon ng Pilipinas ay mga Muslim. Ang mataas na antas ng teknolohiya ay nagpabilis sa pagpunta ng tao sa mga bansang may magandang pasyalan. Ang pahayag na ito ay nagsasaad sa anong tema ng heograpiya? Paggalaw. Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga karagatan sa mundo, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Arctic, Southern, Indian, Atlantic at Pacific. Mahalagang malaman ang tungkol sa mga karagatan ng daigdig sapagkat ito ang nagbibigay ng kabuhayan sa mga tao. Alin sa sumusunod na pahayag ang tumutukoy sa konsepto ng rehiyon bilang isa sa mga tema ng pag-aaral ng heograpiya? Kasapi ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations. Kung pupunta ka sa bansa kung saan naroon ang Taj Mahal, saang kontinente ka pupunta? Sa Asia. Mahalagang malaman ang pisikal na katangian ng daigdig sapagkat ang kapaligiran ang nagtatakda ng ikabubuhay ng tao. Ano ang hangganan ng Afrika sa Hilaga? Mediterranean Sea. Karamihan sa mga lupaing agrikultural ay nalinang malapit sa ilog. Anong implikasyon ng continental drift theory sa kasalukuyang anyo ng mga kontinente at karagatan? Nagpapaliwanag ito kung bakit may magkakahiwalay na kontinente ngayon. Christ the Redeemer. South America. Angkor Wat, Asia. Pyramid of Giza, Africa. Eiffel Tower, Europe. Amundsen Scott Station, Antarctica. Sydney Opera House, Australia. Statue of Liberty, North America. Ang mga bulkan ay bukana ng lupa kung saan lumalabas ang mainit na magma, abo at gas mula sa kailaliman ng daigdig. Kadalasan, ang mga aktibong bulkan sa mundo ay matatagpuan sa isang rehiyong tinatawag na Ring of Fire. Saan matatagpuan ang Ring of Fire? Sa paligid ng Pacific Ocean. Kung ang imaginary line na tumatakbo ng pahalang sa globo ay tinatawag na latitude, ano naman ang imaginary line na pahalang na humahati sa globo sa dalawang bahagi? Ecuador. Alin sa mga sumusunod ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga kontinente mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit? Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, Australia. Ano ang pangunahing pagkakaiba ng divergent at convergent boundaries? Divergent ay paghihiwalay, convergent ay pagsasalubong ng mga plate. Ang bundok Everest ang pinakamataas na bundok sa daigdig. Saang bansa matatagpuan ang bundok Everest? Nepal at China. Kung ikaw ay isang siyentipiko, paano mo mapatutunayan na dating magkarugtong ang Laurasia at Gondwana Land? Sa pamamagitan ng pagkakatulad ng mga fossil at estruktura ng bundok. Paano nakaapekto ang kinaroroonan ng isang lugar sa latitude sa uri ng klimang nararanasan nito? Mas malapit sa Ecuador, mas mainit at pantay ang temperatura. Si Juan ay nanibago sa kanyang lugar sa Bataan dahil nagkaroon na ng iba't ibang fast food chain at komersyal na establishmento. Anong tema ng heograpiya ang tumutukoy dito? Interaksyon ng tao at kapaligiran. Geography Match-up Mania. Ito ang pinakamalaking kontinente, Asia. Dito sa bansang ito makikita ang Great Wall. China. Dito sa bansang ito makikita ang Christ the Redeemer. Brazil. Ang teoryang ito ay pinanukala ni Alfred Wegener noong 1912.
Continental Drift Theory. Ito ang pinakamataas na bundok sa buong mundo, Mount Everest. Ito ay hanay ng magkakarugtong na bundok, bulubundukin. Ito ay paraan ng pagtukoy sa mga lugar na gumagamit ng mga imahinaryong guhit. Lokasyong absolute. Ito ay bahagi ng daigdig na pagbubuklod-buklod ng magkakatulad na katangiang pisikal at kultura. Rehiyon. Ito ay paraan ng pagtukoy sa isang lugar na nakabase sa mga nakapaligid dito. Lokasyong relatibo. Ito ay tumutukoy sa katangiang natatangi sa isang pook. Lugar. Anong tema mo? Ang malaking sahod sa bansang Germany ang nanghihikayat sa maraming nurse na Pilipino na doon magtrabaho. Paggalaw. Portuges ang wikang ginagamit ng mga mamamayan ng Brazil. Lugar. Ang mataas na antas ng teknolohiya ay nagpabilis sa pagpunta ng tao sa mga bansang may magagandang pasyalan. Paggalaw. Ang pangingisda ay isang aktibong kabuhayan ng mga Pilipino dahil napalilibutan ng dagat ang bansa. Interaksyon ng tao at kapaligiran. Matatagpuan ang Pilipinas sa kanluran ng Pacific Ocean, timog ng Bashi Channel at silangan ng West Philippine Sea. Lokasyon. Hinduismo ang pangunahing relihiyon ng bansang India. Lugar. Ang lumalaking populasyon sa National Capital Region o NCR sa Pilipinas ang nagbigay daan upang patuloy na pagtuunan ng pansin ang pagpapaunlad ng sistema ng transportasyon at ng pabahay sa lungsod. Interaksyon ng tao at kapaligiran. Malamig na klima ang mararanasan sa Baguio. Lugar. Ang Singapore ay nasa 1 degree 20 minutes silagang latitude at 103 degree 50 minutes silangang longitude. Lokasyon. Kasapi ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations. Rehiyon. Geo Jambol. Saan matatagpuan ang pinakamataas na talon sa daigdig? Sa Venezuela. Ano ang pinakamalawak na golpo sa daigdig? Gulf of Mexico. Ano ang kinikilalang mother continent sa daigdig? Africa. Ano ang pinakamalawak na dagat sa daigdig? Philippine Sea. Ano ang pinakamalawak na karagatan sa daigdig? Pacific Ocean. Saan matatagpuan ang pinakamataas na bundok sa daigdig? Nepal. Ano ang pinakamahabang ilog sa daigdig? Nile River. Ano ang pinakamahabang hanay ng bundok sa daigdig? Andes. Ano ang pinakamalaking pulo sa daigdig? Greenland. Ano ang pinakamalaking lawa o inland sea sa daigdig? Caspian Sea.